Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako si Stephanie Balaba. At ako naman si Kian Carias, narito upang magatin ng mga balita dito lang yan sa DZRNZZ Radyo Balita. Kalaliman ng ating lipunan, kung saan ang mga anino ng karahasan ay nakukubli. Nandyan ang isang issue na nagpapahirap sa marami, ang pang-aapi o bullying. Hindi ito simple pagtatalo ng mga bata. Ito ay isang sistematikong paglapastangan sa dignidad ng tao. Isang pagkiling na nagiiwan ng malalim at pangmatagalang sugat sa psikolohikal na kalusugan ng biktima. Sa dokumentaryong ito, ating hukayin ang mga pinagmulan nito, susuriin ang mga manifestasyon nito at hahanap ng landas tungo sa pagbabago. Ang pang-aapi ay hindi lamang pisikal na pananakit. Ito ay isang komplikadong isyu na may iba't ibang anyo. Mayroong pananakot, paninirang puri, pagbubukod at ang masakit na psikolohikal na pag-aabuso na nag-iiwan ng peklat na hindi madaling mawala. Ang mga biktima madalas na mga taong mahina ang loob na nasa layo na gilid ng lipunan ay nagdurusa sa katahimikan na dinadala ang bigat ng pag-aapi sa kanilang mga balikat. Mula sa General Trias, Cavite, humingi kami ng panayam sa isang babae na nabully noong junior high school. Itago natin siya sa pangalang Angel. Si Angel ay 13 anyos nang simula siyang mabully ng kanyang kapwa kaklase. Binubuli po ako ng aking mga kaklase ko dati. Dahil kami po ng aking mga pamilya ay isang mahirap lamang. Tinatapunan din po nila ako ng basura sa school noon dahil daw po nararapat lang ngayon sa amin dahil nakatira lang kami malapit sa tambakan ng basura. Buong school year po nila ako binubuli. Sinusumbong ko naman po sila sa mga guro at principal namin. Ngunit madami po silang kapit sa paaralan at gobyerno. Pero po nang magkatapos ng taong yon, nakalaya na po ako sa paghihirap at pinagagawa nila sa akin dahil magkaiba na po kami ng eskwelahan. Diyan lamang kayo at kami magbabalik. Dito lang yan sa DZRNZZ Radyo Balita. Pebrero, buwan ng pagmamahalan. Ikaw, may jowa ka na ba? Jowang maaari mong makasama sa buong ito. Kung wala ay ano pang hinihintay mo? Baka si the one ay nasa likod mo. Tumingin-tingin na at baka ma-falling behind ka pa. At kayo'y patuloy na nakikinig dito lang yan sa DZRNZZ Radyo Balita. Ang pang-aapi ay isang refleksyon ng mga di pantay na kapangyarihan sa ating lipunan. Ang mga taong nasa posisyon ng kapangyarihan, maging ito man ay sa paaralan o sa komunidad, ay mas posibilidad na maging mga api. Ang nagbabago ay nangangailangan ng isang sistematikong pagsusuri at pag-aayos ng mga strukturang ito. Ayon sa Republic Act of No. 10627 Anti-Bullying Act of 2013, layunin ng batas na ito ay ipagbawal ang pagbubuli sa mga paaralan at sa buong Pilipinas, lumikha ng ligtas at maayos na kapaligiran sa pag-aaral para sa lahat ng pag-aaral at sa mamamayan.
Para sa akin, ang bullying ay isang hindi tamang gawain lalo na sa kabataan. At dapat ay tinuturuan sila ng tama o pagrerespeto sa kapwa upang mabawasan ang pagbubuli sa paligid. Ngunit hindi pa huli ang lahat. Ang pagsuport sa pangapi ay nangangailangan ng isang multifaceted na diskarte. Ang edukasyon sa empatya at paggalang sa kapwa, ang pagbibigay ng suporta sa mga biktima, at ang pagpapatupad ng mahigpit na mga patakaran laban sa pangapi ay mahalaga sa pagbuo ng isang mas makatarungan at mapayapang lipunan. Ang pagbabago ay nagsisimula sa atin. Ang ating pakikinig ay nagtatapos na, ngunit ang ating pakikibaka laban sa mapang-api ay dapat magpatuloy. Tayo ay pananagutan na protektahan ang mga mahihina at itaguyod ang isang lipunan kung saan ang dignidad at karapatan ng bawat isa ay iginagalang. Ako si Stephanie Balaba. At ako naman si Kian Carias, narito upang magatid ng mga balita dito lang yan sa DZRNZZ Radio